ay meron tayong mga kausap sa mga rockstar ng dekada 90, rockstar 90s, no? At nako, marami tayong itatanong dito. Yung mo naman, pormang-porma pa lang, rockstar na. Diba, Sir Romel? Sir, Idol, Oy, kumusta oy. kayo? Good evening. Good evening, John. Good morning dito. Yun. Yun. So, Kumusta kayo, sir? kamusta? Yeah. Okay naman. Okay naman kami dito sa Pinas. Yan. Ayun. Mainit ba So, kayo yeah. dyan? Mainit. Medyo ano pa, okay pa yung climate. Painit pa lang. Medyo Mainit pala. malamig pa sa umaga. Oo. Alright, Oh. sir. Sir Ramel, okay lang ba na bago tayo mag-start, mag-shoutout ka muna sa mga Oh, tropa mo sige. dyan? Uh, Mhm. yeah. So, kamusta nga pala? Shout out dun sa mga yung mga nagpa-follow sa page ng Rock and Roll Highball. Yung mga kaibigan nating nakasubscribe din sa YouTube channel, tsaka yung mga kabanda ko sa Half-Life, Dream Kitchen, tsaka dito sa Rock and Roll Highball. Yan. Shout No, out sa sir. inyong lahat. Mhm. Ayan, Sir Ramel, paano ba nag-start yung pagiging rockstar mo? Pwede mo ma-share sa amin? Rockstar agad. Ah, Ay, ano pa lang bata pa lang ako, gusto ko na talaga magbanda nun. So, mga grade school, nag-ano na kami nun, pabalak-balak na kami mga kaibigan ko na mahihilig sa music. Tayo tayong banda. Pero wala po. Yung mga, pag nakakita kaming gitara nun, di ba? Yung parang, wow, gitara. Tapos di ka naman marunong, gaganyan-ganyanin mo lang yung gitara. So, hanggang naging, nagkaroon ng pagkakataon nung mga second year high school, yung kaibigan ko may drum siya, kaklase ko may drum siya. Tsaka may guitar siya. Tapos sabi niya sa akin, tayo tayong banda, bass na lang wala ako eh. Sabi niya, bili ka ng bass, kumpleto na tayo. So, Yun. bumili ako ng bass, hindi ako marunong mag-bass. Saan mo Pabili ako binili yun? Saan mo binili? sa JB, yung mga, ano pa lang, Sa JB. 1,000, Oo. 1,300 lang yata yun. No? Yung mga, lang, pang starter na So, bass. binili mo, pero hindi Parang ka marunong mag-bass. hindi ako marunong. Ang dinala ko, yung bayo ko, kasi marunong siya mag-guitar. So, siya yung Oo. nag-test-test, ganun. So, nung meron na ako ng bass, yung pinsan ko naman dito, sa neighbor din namin, meron siyang college na sila nun eh. Tapos, may pumupunta na classmate niya, nagigitara, mga The Cure, yung mga ganun yung mga tinitira. Ako, galing, no? Mhm. Pinapanood kong ganun. So, yun yung niyaya ko na gitarista. So, yung drummer, kaklase ko, ako bass, tapos yung gitarista nga, yung kaklase ng pinsan ko. So siya nagturo sa akin ng bass. Nagsulat pa siya nun yung chart kung ano yung nasa yung notes nung di ba? Yung Oo. parang siya, parang tab, di man tab. Ano pala, yung parang pinakaano ng fretboard. Yan. So yung mga tuldok kompleto. So para alam ko kung nasaan yung G, asan yung A. So yun yung guide ko nun. Tapos yung drums nung classmate ko, dinala niya dito sa bahay. Tapos dito kami nagpa-practice nun. Tapos habang tinuturuan na nila ako. So, yung mga una naming mga pondo o natutunan na kanta, Should I Stay, Should I Go, tatanda ko na, Batman, tsaka Motion of Love ng yung G Loves Jezebel na tatanda ko. Ayos yun ah. Ngayon, so, Kaya, mula ngayon, mula noon, naging barista ka na talaga ng isang banda. oo, kumbaga parang yun yung natutunan ko eh. So, high school kami noon, yun yung banda namin. Tapos, pangalan ng banda namin, yung Shrieks of the Dark. Then yung Half-Life, mga ano sila noon. So, nung pumasok ako nung first year high school, sila mga fourth year, third year, Half-Life sila. Tapos, nung ano naman, parang second year na nga ako, nagkaroon kami ng parang pa-concert, benefit concert din sa school namin. So yung mga lahat ng mga may banda din sa school namin, yun yung mga tumugtog. So mga apat kaming banda nun. Okay, so yung una Tapos mong banda pala pare ay Half-Life, Half-Death. oo, yung unang banda na naging parang talaga formal, parang ganun, talagang tumugtog na sa Okay, mga okay. bars, mga ganun. So, So yung in-invite ka nila? Ano ba yung nangyari? bahista nila nun kasi nag-quit na. So yun yung mga parang college na sila nun. Then ako, syempre tropa-tropa na kami nun. Mm.
ako yung tinanong nila, sabi niya, oh, gusto mo sumali sa amin? Umalis si Joel, yung barista nga nila. Ako, syempre, may pangalan na sila. O, sige, syempre, pa-apply. Tumutugtog na sila sa mga, mga Rock Against Drugs, yun, ng mga pa-concert dati, ng Duke of Charles. So, yun, sabi ko, sige, join ako sa inyo. So, doon na nag-start ko, kaya ako yung naging parang pangalawang barista nila. So, yung original, yun, kasi na siya, nag-quit na siya. Okay. So, talagang naging ka na, mainstay ka na nila. Oo, hanggat nagka-album na kami nung 1995. Oh, yun. Ano ba pangalan ng album na yun? Baka mahanap pa namin yun. Sa Spotify siya. Pimit Pran yung album na yun. So, yung mga songs doon, yun yung mga napatugtog din dati sa NU, sa LA 105, yung mga ganun. BM 105, mga ganun. Alam ko, Mga napanood ko kayo station. dati. Hindi ko lang matandaan kung sa Club Dread ba o saan. Basta, Yun. Club Dread, Mayrix, yung mga tugtugan Merrick lang naman siguro. dati. Basta, panood ko yan. Kasi di ba pag tugtugan naman, maraming line-up yan eh. 5, 10, Yung isang mga gabi, ganun. no? Isa kayo doon sa napanood ko. Ayun pare. So ano yung tiyuhin mo lang nagturo sa'yo, pero later on, siyempre, meron Oo. pa iniibo, di ba, na barista. Sino naman yun? Hindi, yun. Yung bayaw ko, siya lang yung parang bumili ako ng bass, siya yung nag-testing technique. Pero nagturo talaga sa akin yung unang-unang gitarista nga namin na kaklase nung pinsan ko, college, classmate. Pero influence ba yung tinatanong mo? Oh, Influence? parang ganun, siyempre, Oh, di ba? so influence ko nun si John Taylor ng Duran Duran. Tapos sino pa ba? John Taylor, tapos naging si Billy Sheehan ng mga bandang 90s. Billy Sheehan, medyo panahon ng glam rock yun. Tapos kasi yun yung time na yung parang pagalingan mag-gitara mga 90s, di ba? Yung pausbungan ng mga Guns N' Roses, Metallica, doon napunta na yung mga mismo. So, yun, mga influence ko noon, si Stu Ham, si Billy Sheehan, saka si John Taylor nga. Yan. Alright. Pwede ka ba mag-sample dyan? Pero Dito? Teka. Wala. Bass natin. Yun. So, Ang ganda ng bass mo Nilagyan ko ng maraming sticker yan. Ano ba yan? Sticker happy? Kasi, yung pag nag-shoot kasi ako dati, di ba chroma green, di ba? Green siya. So nabubutas, kaya nilagyan ko ng maraming sticker. Okay. Pwede ba ma-explain sa amin yan? Paliwanag yung mga sticker na yan? Sige. Pero ba mga history yan, pare? Nice, ano? Tayo mo gitara dyan, Yeah. So, yan, yung mga nito, kung lang, merong rock, ganda, punk, diba? Sa likod, mayroong pop. may Beatles, sila Jimi Hendrix. Nirvana, ayos na pare, galing, mga collection mo talaga yan. Ano lang to? May nabibili naman sa Shopee, parang isang set na siya. Isang set na. Kasi mga nakakatakot na sila Chucky. Si Chucky. Yun yung pinapanood namin ng college Oo, di ba? Yun. Narinig mo ba? Ayos lang. Ayan. So yun, yung mga influence ko si John Taylor. Diba yung Rio. So para yung maganda yung baseline niya. So ano palang genre ng banda mo noon? Yung mostly new wave punk. Yun, yung mga tugtugan namin. Okay. New wave So punk. ngayon Mga sa rock and roll kayo ngayon? Hindi, rock and roll highball naman.
parang nakatuwaan ko yung mga classic na OPM songs. Ginagawa ko siyang rock. O yan nga napansin ko eh. So kayo Oo. nang gumawa nun? Kayo na So, nag-arrange? ako na lang, ina-arrange ko na lang siya. Kasi nga, nitong ano nga, ano kami, plan kami ng Half-Life. Actually, talagang makakabit ko pa rin yung Half-Life. Dahil yung Half-Life, siguro mga 20, early 2022, parang nagkausap-usap kami, nasa abroad na kasi silang lahat eh. Gitarista namin, nasa France, drummer, nasa Oh, okay. US, tapos Iba-himay na. Canada naman yung vocalist. Hmm. Tapos yung label namin dati, yung Viva, binalita sa akin ni nung drummer namin si Bimbo. Sabi, pare, nasa Spotify yung album ah. Talaga, sino nag-upload? Sabi ko, malamang Viva. Viva. Kaya tinignan namin. Oh, nga, no. Ayos, buti na-upload nila. Tapos kinonfirm nga kasi may mga kaibigan na yung mga lumang album ng Viva, dinigitize na nila, nilagay na nga nila sa Galing, galing, galing. Spotify. So, Hanapin ko yan. ang nangyari, may mga luma pa kami mga hindi nasama na kanta dun sa album. Hmm. Sabi ko, bakit di natin gawin yung mga naiwan nating kanta dati para mailagay lang para maging ulit siya, Buhayin nyo. ma-immortalize. Oo, parang gawit lang natin, di ba? Parang for the sake na para pagtanda natin, andyan na siya sa online, di Oo, ba? tama, Sige, tama. sige. Oo. Di Hindi ba? mawawala Yung yan eh. technology naman natin ngayon, di ba? Pwede mo nang gawin kahit nasa ibang bansa. So nagbatuhan na lang kami ng ng files. Mhm. And sakto naman na umuwi rin yung vocalist namin. So na-arrange namin mas mabuti yung mga kanta. Dito na rin niya kinantahan yung mga songs na yun. Pero yun nga, yung guitarist namin na nasa France, nagbato rin siya ng mga guitar niya, Mhm. tracks niya noon. Hanggang mabuo na namin yung mga kanta. Yan. Right. So ilan yung nabuo nyo? Yung kanta doon, 8. Oh, Tas, dami din. actually, may naiwan pa nga. Sabi ko, pwede pa to, pang third album. Pang third album. Kasi Bakit yung hindi, di 8 ba? na yun, yung na yun, yun yung magkakabatch yan eh, mga late 80s, early 90s. Actually, late 80s na mga composition siya. Tapos yung para doon sa third album, sabi yung mga naiwan naman namin, yung mga nagawa ng 90s. So magkaiba kasi ng parang tunog, di ba? Parang iba Tunog. yung tunog dati ng New Wave tsaka alternative nung 90s. So sabi ko, sige, pang third album na lang yung 90s. Sabi ko, magagawa rin naman natin yan. Yan. Ayun, pare. So, paano mo inumpisahan itong rock and roll highball? Ah, oo Tinutugtog nga pala, no? mo yung mga, Habang ano, napasakali ko. oo, yung mga tinutugtog nyo, yung mga lumang kanta, ginagawa nyong rock. Ikaw Yeah. nag-isip doon? So, oo. Yun nga, kasi nung may gamit na ako, nung mga in-acquire namin, dahil nga sa pagre-recording namin dito sa Halflex. Tapos sabi ko, para hindi naman sayang, tingnan maggawa ako ng parang na pagkatuan ko lang, hindi magbabago. Sabi ko, gawin ko nga rock kung hindi magbabago. Tsaka yung dalawang una ko nagawa, Manila. Manila ng Oo. hotdog. Di ba? Pwede So, ba ginawa ko, sample base yan, pare? Ng Manila. ha? Maganda yun eh, base ng Manila. Ay, naku, nakalimutan ko na eh. Nakalimutan ko. Yun ang mahirap, di ba? Minsan, Oo, maganda, kakapain maganda. mo. Tapos ire-record ko agad, ire-record ko agad. Oo. Then pagkatapos na, makakalimutan ko na kasi hindi ko naman tinutugtog ng live. Parang Mm. ganun. So, ngayon, anyway, mamaya, pagkwentuhan natin ngayon yung mga yung dahil may mga nakasama na akong kabanda. So, pinapractice ko ngayon yung mga lineup namin para sa sa darating na gig. Pero yun nga, going back, paano ko nagawa yung Yep. uh, rock Nag-umpisa and sila. roll highball nga. So, ako lang gumawa, no? Ako nag-bass, ako nag-guitar, tapos yung drums, yung program na drums lang yung gamit ko para mas mabilis kong magawa yung mga kanta. Tapos yung nagawa ko, ako, okay sige, gawa pa nga ako. Gawa ako ng gawa. Tapos gumawa na ako ng page para ma-upload ko lang. So, nung Mm. gumawa ako ng page, gulat ako, may mga nagla-like, di ba? May nagpa-follow. Ang Parang dami. naobliga na ako. Parang naobliga na akong gumawa ng gumawa. Eh. Sige, tapos gumawa ko, ang dami na. Ako, ilabas ko na nga as album. So nilabas ko, nauna ko pa nga ilabas yung album ko.
kesa doon sa Half-Life, na yung Half-Life, Oo. pinapolish pa namin talaga. Sabi ko, ito, labas ko na. Ayun, nagkaroon ng volume 1. Tapos actually, may volume 2 pa ako. May another 8 pa ako na, may mga video na ako nagawa nun. Tapos, pero hindi ko pa nalalagay sa Spotify nga. Tapos, ano pa ba ginawa ko na? May mga mash-up pa akong ginawa. Minsan pagkakatuwa ko, pag-joinin ko kaya ang Should I Stay, Should I Go? Mhm. Tsaka yung Balong Malalim. Kasi pasok eh. So, sinubukan ko lang. Ayun, tapos ginagawa ko siya ng shoot ko na yung video. Naka-chroma ako nung dati, doon sa isang room namin. Set up ako ng chroma doon. Para mapagsama-sama ko yung lahat. Nakapuro ako, di ba? O, magkakatabi kami. So, Galing eh. natuwa lang ako. So Kumbaga, pinag-aralan mo yun o pinag-aralan mo? ah, Ano ba? hindi na kasi dati rin akong video editor. Oh, So, kaya pala. Kaya pala ang ganda pare. nag-edit ako. Ayun. Mm. Kaya, kumbaga nag-edit ako dati na mga commercial, yung mga Mm. shows, mga ganyan. Pero, May background ka pala nung, talaga. oo, yun yung ginagawa ko dati. Kasi parang ginawa ko na lang siya as mabilis as possible. Para, lang hobby eh. So, hindi ko na masyadong pinalish. Basta sabi ko, basta may out ko lang siya. Ayun. Mm. Mm. So sino-sino yung mga kasama mo dyan sa Rock and Roll Highball? Meron ka na ba naisip? Ah, ngayon, sinama ko na, meron na akong kasama nga. Magkakaroon kami ng first gig Yun, na kailan yan? mayroon na sa end of March. Hindi, March 30. Oh, So malapit sa na. Giho 'yan. No, sa Giho. So meron kasi yung nangyari to. May isa akong office mate din. Sabi niya ah gawa natin CD, yung yung album mo. Ako nasa Spotify nga lang eh. Sige, tapos may kakilala siya na parang nagbebenta pa rin ng mga CD, no, may store doon sa mall diyan sa Pasay, yung CD sa iba pa. Mhm. So, doon may mabibilang ka ng mga kasi mga CD pa rin. Kasi iba wala namang mga tindang dito, sa doon na Odyssey, Tower Records. So, Oo. so at Mhm. least doon, kung gusto mo ng mga CD, may makikita ka pa rin doon. CD, pati nga tapes eh. Doon pa Ando pa yung lahat. mga tapes, no? Oh, ando pa lahat ng mga classic, mga VHS, lahat ng mga CDs at iba pa nga. Anyway, so sila yung parang nagdi-distribute ng ng CD namin ngayon. So, Mm. yun, with the help of my co-worker nga, uh, siya rin yung karoon na idea na, gawa tayong tugtog para makatugtog tayo, ganyan. So, siya daw magpo-produce ako, sige, sagot, sige, go. Siya. So, anong nangyari, yung mga office mate ko nga na dati kong kakwentuhan na parang banda, tayo natin yan as a band talaga, yung rock and roll. So, kompleto eh, may bahista akong office mate, yung isa drummer. Tapos sabi ko, kailangan pa natin isang gitarista. Sabi ng drummer namin, may kakilala ko, kabanda ko dati, pasok natin. Ayun. So, naging 4 kami, 4-piece na band. Yeah. Yun. So, So may mga banda tuloy-tuloy na din yung sila. nyo. Tuloy-tuloy yung practice Hmm? nyo. Tuloy-tuloy ang Ah, pagpapractice nyo yun. di pa kami nakapag-practice. Ito pa lang Sabado. Pa-practice na kami. Wow. Ayos yan. So, ayun. Mga dalawang practice siguro. So Tapos lahat yung ng tutugtugin gig nyo, na. yun yung nasa Rock and Roll Highball. Siguro mga 4 kasi mga 30 minutes lang pa pwede pag sa di ba? May mga ibang banda pang kasama. Ah, okay, okay. So, yun. Siguro mga 4 na kanta from the rock and roll highball na mga covers. Tapos may isa akong nagawa kasi na original naman. Yun. Ano pa maganda So, pare? yun. Ha? Ano pa maganda? Smiley. Smiley yan. So, nagawa ko pa Ay, yun pwede nung pa sample pa dyan. yun. Ano ba yun eh? Teka, kuha tayo ng acoustic para Sige, sige. Anong event yun sa katapusan? Anong event? ha? Pag-gig lang. Pag-gig Nagpag-gig lang. yung, nga may mga ibang banda. Ayun. So, 90s ko pa ito nagawa. Tingnan natin.
Ganun. Ikaw, ikaw, sa'yo, pati ka na hindi ako dating ayos na tapos yung chorus. Sa akin, sa So parang love song. Love Ganda, song. ganda, ganda. Pero ano yun, parang mga alternative time. Parang ngayon ko Oo. lang nagawa. 90s pa yun. So, Pero mo, 90s 90s mo pag to ginawa, 30s. tinuloy mo ngayon, College pa ako na. 2023. So, Ngayon ko siyempre, lang siya nagbago yung nabuo. lyrics mo, di ba? Nagbago yung lyrics mo, Ah, nagdagan mo. same pa rin. Nagbago lang yung parang tirada. Kasi dati, ano nun, parang alternative yung tunog. So ngayon, medyo punkish na, medyo mas mabigat. May mga distortion, yan. So, yun yung inano natin. Nilagay natin sa kanta. Kasi hindi ba bagay, yung ginawa ko yun, hindi bagay dun sa Half-Life that time. Tapos ang Half-Life kasi para medyo new wave sounding. So, ayun, ngayon ko lang siya na nagawa. Kaya, Panahon na. panahon na. Ako Panahon na. nailabas din. Oo. Actually, marami pa akong composition na so, pang isang album ngayon. Sabi ko, ngayon na Ah, siguro yung time para ngayon na talaga matapos yan. ko na. Yeah. Pero ka lang, parang Now or studio never. ka, no? Studio ba yan sa likod mo, yung pwesto mo ngayon? Oo, yan yung ito yung ginagamit ko pang recording. Yung Ay, laptop ko. kompleto. Tapos dyan yung mga gitara, amp, ayan. Yun. Ano na, personal use lang yan, pare, ano? Oo, personal use lang din. Ayos So yan. kapag ito yung libangan natin pag walang work. Kaya, Kailangan natin yan, eh. para So, mahilig ka outlet, ba di ba? talaga sa gitara? O branded ba? Or what? Ano bang trip mo sa Ah, gitara? sa akin naman ngayon, ang maganda kasi ngayon, kahit yung mga local natin na na guitar maker, maganda na yung mga gawa nila eh. Mm. No, so meron akong kasi dati gusto kong bumili ng yung wala pang plan ang Half-Life noon. Ako parang gusto kong bumili ng Ibanez, di ba? Oo. Ibanez na na Gem Junior, Gem Junior. So yung sabi ko gusto ko yun, sabi ko gusto ko maglaro dun sa di ba? Meron siyang Floyd Rose, mga ganun. So yun yung inaano. Nung plan nga ulit ng banda-banda, wala na akong base noon. Wala na akong base noon. Parang tagal ko nang tumigil sa pagbabanda nga. Mm. So, sabi ko, mukhang kailangan kong bumili ng ng base. So, ito nga, pinili ko tong base na to. So, bumili ako ng amp, ng bass, tas ng ito, yung guitar din na to. Ayan. Wow, ang ganda. Para Eh. mabuo ko ulit, mabuo ko ulit yung yung banda na to. Mm. So, yung presyo niya kumbaga, pag pinagsama-sama mo isang price na nung Ibanez na Gem Junior, di ba? So, Mas sabi ko, kinalimutan kompleto. ko na yun. Oo, sabi ko, tsaka na ako bibili nun. So, nung itong Pasko, bumili ako ng Ibanez na. Ayun, Yan. oh. Pero yung Gio, di ba? Oo. Gio. So, meron din siyang floating na trem. Yun, para pag kailangan mo mga sound na gusto mo mag-dive bomb, at least meron ka na. Yeah. So, yun yan. Ayos. Parang ready na yan sa rock and roll. Di ba parang minsan pag nag-arrange ako ng kanta, parang maganda rito, may dive bomb na tunog ah. So, sabi ko, sige, kuha nga ako ng yun nga, yung Ibanez pa rin. Pero hindi na yung kasing mahal nung Gem Junior. Di ba? Actually, mas mahal pa yung mga RG nga eh. Mga nasa 50, pero papagalitan tayo ni Mrs. nun eh. Ayun pare, balikan natin yung composition mo. Paano mo ba ginagawa yan? Paano mo ginagawa? Paano mo naumpisahan? Ah, yung sa composition, lang dati. Siyempre, nakikinig ka ng mga natin, yung mga paborito mong banda. Ganun. So, may inspire ka, di ba, sa isang particular song. So from there, magsusulat ka naman ng sarili mong
sarili mong music, lyrics, as pagka ano na, natapos mo na, ibigay mo na dun sa band member mo nun. Ayun. So, may mga naggawa rin pala akong ano. So actually after Half-Life, meron pa akong banda na isa, Dream Kitchen. So ito yung mga Mm. circa ano to, 2000. So ang dami ko rin compositions doon. Meron din sa Spotify noon. Andun yung mga ibang compositions ko. So mga influence naman namin noon, indie. Yung mga, di ba yung panahon ng early 2000, yung mga indie na bands. Yung mga Interpol, Killers, yung mga ganun. So yun yung basically nag-i-influence namin tsaka sound namin nun. Talagang marami ka talagang sinusulat pare ko ha. So, ngayon, hindi na ako nagsulat kasi ang dami ko pang ano eh. Dami ko pang hindi na ilalabas nga ako. Tsaka na magsusulat pag nailabas ko na itong mga to. Diba? At sobrang dami no. Sobrang dami oh. So Tapusin ko muna to. sa lahat ng sinulat mo, ano yung pinaka-paborito mo doon? Ano ba? Meron ako dating ano. Eto, yung Smiley. Yan. Okay. Gusto ko siya dati kaso ewan ko ba bakit yung mga banda ko hindi bumabagay kasi nga yung Dream Kitchen nga nung time na ano iba yung sound iba yung sound namin yung medyo medyo happy tunes kasi ito tapos kami nun para medyo dark na alternative parang ganyan pero ibang mga compositions ko nagawa namin dun sa ano dyan, sa Dream Kitchen. Ayun, pare. At Ramel Laznar, tama ba? Oh, Ramil, Ramel Laznar. Ayun, pare. Mm. So yung pagka-practice nyo ngayong Sabado na to, pare, kumpleto na yan. Una Oh, kayo. hopefully maging solid agad yung tunog namin. Mm, Tsaka hindi rin naman sila bago. Yung isa, kasi yung bahista namin galing sa bandang Kako, tapos yung drummer sa Punk Romanza Combo. So active sila noon mga 2007, 2008. Tapos yung isa na pinasok nga niya, gitarista naman ng ano, ah, Bad Ammunition. Sa mga punk bands din. So, sakto. Nagkaka-jive-jive na siguro kami niyan. Kailangan lang talaga ng ilang tingin ko, practice. Di ba? malupit yan. Oo. Basta Kaya talaga excited na ako. kakasundo yan eh. So, So so ipapasok mo rin yeah. dyan yung composition mo, di ba? Yung composition siya yung mga cover ng ano nga, ginagawa ko yung mga rock covers na ginagawa ko. So yun ang magiging first gig nyo as rock and roll hype. Oo, as a band ng rock and roll. Oh, actually, as a rock and roll hybrid. Kasi ang dami nagtatanong din na ano, sir, saan ba namin kayo mapapanood? Nagme-message sila. Sabi ko, baka hindi nila na-notice na ako lang lahat yun. Actually, ako, ano na one-man band ako. Kung mapapansin mo, ako lahat yung nasa video. Ganun ba? Ganun ba? Tapos may mga nagyayaya nga na, ano yan. Sir, baka pwede kang mag-line up dito sa production namin. May gig kami kaya sa Cavite, o kaya dito sa bar na to. Why Sabi not, ko, di wala ba? pa. Sabi ko, gusto ko yan. Kaso wala pa akong kabante, one-man band pala. Kaya yun talaga nung, buti nakausap ko yung mga office mates ko. Sabi niya, sige, gawin natin yan. Let's go. Ayun, pwede na kaming tumugtog ngayon ng live na. Diba? Alright. And yung last na tugtog ko ng live is yung 2019, Dream Kitchen pa yung kasama ko nun. Tagal-tagal Dream na rin Kitchen. ha. Tapos ngayon, so after pandemic, di na rin kami nakabalik sa mga gigs dahil mga busy-busy sa pamilya na rin sa trabaho sila. Tingin ko, Ganun. panahon na ulit para mag-rock and roll pare. Oo. Kaya, kinalimutan ko na nga itong pagbabanda. Kala ko, hindi na ako babalik. Nung nakahawak ulit tayo ng gitara, Di mo talaga tuloy-tuloy maiwasan na. yan. Di ba? Kasi sabi ko, nung kasi sa Dream Kitchen, parang front. Ako yung nagpa-front. Tapos Uh, hindi na ako nagbe-bass din nun. Kaya, yung bass ko nun, na ginagamit din sa Half-Life, tumigas na yung mga knobs. Yung mga gano'n. Sabi ko, benta Pinagmumana ko mo na nga pala. ito. Oo, sabi ko, benta ko na nga ito. Baka bago masira pa. Diba? Ayun. Yeah. Ayun, Sir Ramel, dahil nakilala kita, gawa ni Idol, Sir Aji The Woods, ano? Kada si Adi. Kasi yung video nyo na Rock and Roll Highball ay pinasa niya sa akin at sabi niya,
Pare, interviewin mo nga to. Bakit kami ginagaya nito? Eh, Yan ang sabi. So pare, pwede mo bang ikwento sa amin paano ba nag-umpisa yung pag-cover nyo ng The oh, Wood? yun. The Woods. Oh, actually, yung Woods, yung mga 1985 pa lang, nakilala ko na sila eh. Yung nilabas nila yung tape nga yung nabili ko nun eh, Armstock. So wala pa dun yung Inosente lang ang nagtataka. Kasi nasa Fatal Response na album yun. So sa Armstock, yun yung unang TRC na tape na banda na binili ko. Tapos nagustuhan ko nga yung mga kanta nila nun. Imagine, parang grade 5 ako noon. Tapos yun, gusto ko yung mga kanta doon sa album yun. Tapos nung narinig ko yung yung Inosente lang ang nagtataka, parang naging anthem yan ng mga punkista nung dati. So Mm-mm. kahit sa Half-Life, kino-cover namin yan. Na-cover namin yung Inosente. Kahit dun sa Dream Kitchen, may ano rin, time na kinover din namin talaga yun. So parang masasabi ko, isa sa mga influence namin talaga yung yung Woods din. No, parang isa sa mga naghulma, no, Mm-mm. sa amin, no, sa band artist din noong dekada 90s, 80s yan. So along with the Dawn, syempre the Dawn, di ba yung mga ano dati, yung mga nagsimula dati. The Dawn, Identity Mga Crisis, sa 80s yun, late Woods, 80s. Betrayed, mga ganun, Jen, The Idiot. So yung mga bandang sikat dati, yung mga gusto namin, pinupuntahan talaga namin yan, no, sa gigs. So yung pagkagawa mo, paano mo Oo. in-arrange yun? As Okay, original so, ba o paano? Ginamit yun. mo? So, sabi ko, sige, parang gusto kong gawin yung dahil yung genre naman ng rock and roll highball is punk. So, sabi ko, mag-cover ako ng yun nga, yung mga paborito kong banda rin dati. So, Mm. kinover ko yung Woods. Ako lang lahat tumira nga eh. Di ba? Kung mapansin mo, ako lahat yung nandun. So, Galing mo nga eh. isa-isa kong shoot siya sa green screen, tapos naglagay lang ako ng background. Mm. Tapos inedit ko na, no? Sa surprisingly nagustuhan nung mga audience. Siyempre, sino man hindi magkakagusto doon sa kantang yun, anthemic yun di ba? Kaya So nga, kahit ganda. River Maya nga Daming di ba? viewers Kahit eh. Di ba? River Maya, kinover niya yung River Maya yan. Mm. So, yun. So, ginawa ko rin siya ng version. So, yun. Kaya tuntuan naman ako, marami rin nagkagusto nga. Tsaka napansin ni Sir Adji, parang wow, diba? Diba, Idol. napapawaw sa'yo eh. Kaya yun. Yeah. Ayun Siguro, pare. So, yeah. tawag dito. Total, marami na akong naitanong sa'yo, ano? Ano pa bang gusto mong i-share sa mga nagbabanda ngayon, mga kabataan? Ano Oh, bang ngayon, usap nila? Oo, dami nga magagaling ngayon. May mga gitaristang banda, ay mga bata. No? So, syempre siguro kasi dahil yung resources nila, di ba, sa YouTube, ang dami ng mga tutorial Oo. dyan, di ba? Tsaka, yun, meron na silang yung mga Spotify, YouTube. So, mabilis ma-influensyahan yung mga bata ngayon na para maging isang magaling na gitarista, bassista o drummer. Kaya yung masabi ko, yung mga bata ngayon, di ba? Mapapansin mo, ano pa lang eh, at young age, ang gagaling na niya talaga nila compare Mm. nung time natin, di ba? Ano ba ang available na resources natin yun, di ba? Song Wala hits nga lang, eh. song Yung hits hits. lang, oo. Ngayon, mga Song hits, tablature, nasa banjo. YouTube na Di lahat. ba? May No, tutorial pa. di ba? Kokopyahin mo yung kantang gusto mo, ano mo rewind play ka Mm. din sa Tama, tama. malalaspag yung mo, cassette deck man. So anyway, yeah, pero nakakatuwa, no? Dahil marami ng mga bagong banda rin, bagong tunog, no? Gaganda rin ng mga At sounds nila nagbabalik ka. ngayon. At nagbabalik. At nagbalik. At nagbalik ako. Accidentally, parang ano lang naman di ba? Hobby lang. Parang gusto ko lang tumugtog ulit. Tapos, dahil nga nagkataon nag-edit din tayo. Sabi ko, sige, shoot natin. Shoot ko para may music video agad. So, ayun, bilang ngayon 10,000 na yung followers Oh, ng Rock hindi and lang. Roll Sobrang Highball. dami pa. Grabe pa. Uh, Patok na patok. na ko, di ba na pressure tuloy akong tumugtog ng live. So,
Kasalanan mo Kaya yan. yan. Oo nga eh. So ngayon, try natin makatagtag ulit ng live. Ito nga, sa March Oh, pare, 30, invite no? mo So, sila. no, March 30, kung siguro kung napapanood nyo to ng ano na, medyo late na, baka may mga next na gig pa kami, puntahan nyo lang yung site ng Rock and Roll Highball para kung may mga bago kaming matutugtugan, eh, ma-post namin doon. So, ayun, no? Pag hindi pa kayo nagpa-follow, follow nyo lang yung Rock and Roll Highball, tapos meron din kami sa YouTube, and ano pa ba, TikTok, Ayun. Instagram. Nilagay ko na lahat dun eh. Lagyan mo na Pero, lahat. pero hanapin nyo lang, akin reliable. Yung mga video nilagay ko na doon para, di ba, para pag ugod-ugod na tayo, may masasabi tayo sa apo natin na, Tama, tama. Apo, panoorin mo yung lolo mo, di ba? Di ba? Nung ano, malakas-lakas pa tayo, ganyan nung ano natin, Oo, lolo mismo. mo. Di ba? So, yun. Yun lang, yun lang. Ayun, pare. So, baka meron ka pang gustong i-shout out yung mga bagong miyembro mo dyan, ng banda mo. Shout out mo sa, tsaka yung mga Ah, kaplatdet ng kabanda mo dati. Baka magtampo sa'yo. oo. Hindi naman, mga busy na rin kasi talaga sila eh. So, buti nga nakahanap pa ako na medyo active pa sa pagbabanda at mga kasama natin ngayon. So, shout out sa mga bagong kabanda, kay Darren, kay Ching, tsaka kay Jeff. Yun, sana marami pa tayong gigs na mapagsama-samahan. And yun, maraming salamat din sa Global Nurse, no. So, Yung, sana i-ano nyo rin, no. I-subscribe din tayo kung yung mga followers ko sa Rock and Roll Highball, yan, follow niyo si Global Nurse, yun. yan. Salamat, salamat, salamat. Ayun, pare. So, nako, maraming salamat, pare, sa pareng Ramil Asnar ng Oo, Rock Sam. Eyeball, sa oras, pare. At Thank you rin sana for magkita-kita tayo inviting me. dyan, Hmm. Papalit kita ng live, live, sarap mad ng live. Pero abangan ko yan, March 30, ang gig nyo. Yeah. Sana Alright, nga pare. ma-video rin. Yeah. Abangan ko yung video nyo. So, pare, salamat, ha. Okay, sige. Thank you rin. Thank you rin. Oh, God bless at Maraming ingat ka salamat, dyan, Global Nurse. Abangan namin yung Okay. live gig nyo dyan. Sige. Salamat. Salamat Alright, sa salamat, pag-imbita. sir. Thank you.